Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating plane and solid geometry series. Natapos tayo from triangles. So ngayon, yung i-discuss natin kung ano yung kasunod ng triangles. Yeah. So natapos na natin yung discussion about triangles from angle classifications, from types ng triangles according to sides and angles, formula ng area, up to applications ng triangles. So, ngayon, mag-level up tayo ng kaunti. This time, quadrilaterals naman tayo. Kung sa triangle, we have three vertices. Yan. We have three vertices. And by connecting those consecutive vertices, ibig sabihin, pag sinabing consecutive, magkasunod. So, ano yung kasunod niya? Ito. Then, etong vertex na to, ito yung kasunod niya. Tapos, ayan. We form three sides. Sides naman yung tawag dyan sa red. Then, and in between each side, we have three angles. So, angle 1, angle 2, angle 3. Sa quadrilateral, ito kasi triangle ito eh. Sa quadrilateral, now we have four vertices. So, 1, 2, 3, 4. And by connecting consecutive vertices, so kailangan consecutive meaning magkasunod or magkatabi. So, ayan, ayun yung kasunod niya, 'di ba? Tapos ito, ano yung kasunod niya? Ito. Then ito yung kasunod niya, yung katabi, no? Tapos ito naman yung kasunod niya. Ayan, adjacent, yung katabi niya or next to each other na vertices. So, ayan. So, four sides na to. So, apat na yung side natin pagka quadrilateral. And of course, four na din yung interior angles natin. So, angle number 1, angle number 2, angle number 3, angle number 4. So, eto, quadrilateral na yan. Yan. Four vertices, four sides, four angles. So, ito yung interesting part dito. Once we reach four-sided figures, may bagong concept na lumalabas. And that is the diagonal. So, ano yung diagonal? Imagine connecting two vertices na hindi adjacent, hindi consecutive, or hindi magkasunod. So, halimbawa, itong vertex na to, ano ba yung mga adjacent niya? Or yung mga kasunod niya, di ba? Either ito or ito. Di ba? By connecting uh, this vertex to its adjacent or consecutive na vertex, either sa dalawa na yan, meron tayong side, di ba? Ayan yung mga side natin. Pero, yun nga, what if i-connect natin siya sa hindi niya ka-consecutive or hindi niya katabi, which is this one. Yung linya na makukuha natin is what we call the diagonal. So, eto yon. Yan. So, in a triangle, wala tayong ganon. Kasi, kahit anong i-connect mo na dalawang vertex, side na agad yon. Kasi, halimbawa, itong vertex na to, yung dalawang natitirang vertex, consecutive niya na yan, di ba? Or adjacent niya na. Yan na yung katabi niya. So, never ka makaka-form ng diagonal dito kasi wala silang non-adjacent vertex. Lahat ng vertex sa triangle ay magkakatabi or next to each other. So, dito kay quadrilateral, since nadagdagan tayo ng isa pang side, isang vertex, meron na tayong case na may non-adjacent vertices. And by connecting those non-adjacent vertices, meron tayong diagonal. So, in a quadrilateral, meron tayong two possible diagonals. Etong isa, yung drawing natin, then ito. Yan. So, dalawang diagonals ang meron tayo. Tas wala na.
wala na tayong ibang makukuha na diagonal diyan. And that diagonal becomes super important later on sa symmetry, in calculating areas, sa special types ng quadrilaterals like rhombus or kite, makikita nyo yung importance ni diagonal. So, we have two diagonals sa quadrilateral. Also, since we increase the number of angles, the total interior angles ay nag-increase din. So, dito, sa triangle, if we sum the three angles or three interior angles o yung mga angles na nasa loob ng figure, they sum to 180 degrees. However, kay quadrilateral, dahil we have four angles na, ang total na nila ay 360 degrees. Yan. So, yan na yung mga major differences between triangles and quadrilateral. So, later on, i-explore natin or we'll break down the different types of quadrilateral. Kung parallelogram, trapezoid, to special ones like square or rectangle, basta lahat ng mga meron na four sides figure, i-explore natin yon. So, ngayon, i-discuss muna natin yung computations. So, in general. So, mag-start tayo sa area and perimeter of a quadrilateral. Meaning, this following formulas applicable siya sa lahat ng four-sided figures na mga nabanggit ko kanina. Ito yung pinaka-general na formulas ng area. Then, depende na sa mga special properties nila, nila square, nila rectangle, nila rhombus. Etong mga formula na nakikita nyo sa screen is masisimplify. Pero, lahat ng formulas na yon dito lang din yan nanggaling. Kasi ito nga yung mga pinaka-general na formulas. Okay, so 'di ba sa triangles, meron tayong how perimeter is just the total length ng lahat ng sides. Sa quadrilateral, same concept pa rin. Pero syempre, this time, apat na sides na yung isasum natin. So, nadagdagan tayo ng isa. Ayan. So, apat na sides. So, for perimeter, it's as simple as the sum of the sides ng quadrilateral. So, A, B, C, D. So, ayan. So, ayan yung perimeter. So, inuna natin yung perimeter kasi yun yung pinakasimple. Ngayon, for the area naman, meron tayong three formulas sa pag-uusapan. Depende kung ano yung given. Formula number 1, 1/2 E1 E2 sin theta. Ginagamit to kapag ka-given yung length ng two diagonals at yung angle sa pagitan nilang dalawa. So, ibig sabihin, etong E1 and E2, ito yung length ng diagonals or yung haba. Ayan. So, in this figure, for example, ito yung E1. Ito yung diagonal number 1. So, yun yung E1. Regardless naman kung magkabaliktad yung designation mo ng dalawang diagonals. Okay lang yon. So, ito yung E2. Ito itong buong yan. Ito yung E2. Tapos itong buong to, ito yung E1. So, lagyan natin E2. Then, dahil nag-cross sila, nag-intersect sila, meron silang na-form na angle. This one. And since dalawa lang actually, ito yung isa, sabihin theta 1, then eto yung pangalawa, eto yung theta 2. Then, na-discuss naman natin sa mga nakaraang video, pag sinabi nating vertical angles or yung mga katapat niya, equal lang yan. So, eto, equal lang din yan kay E1. Tapos eto, equal lang din yan kay E2. Kaya ako nasabi guys na dalawa. Kasi dalawa lang naman talaga na value. Kasi equal na yung mga natitirang dalawa doon sa dalawa na meron tayo. Kasi nga mga vertical angles. So dalawa lang, theta 1 and theta 2. And regardless, kung ano man dyan yung piliin nyo dyan to substitute dito sa angle, sa formula, you will have the same answer. So pareho lang yan, kahit theta 1 or theta 2. Dahil yan sa property ni sine. So, basta sa ngayon, yun muna isipin natin, basta pag meron kang dalawang angle, hindi mo na kailangan intindihin kung ano yung kailangan i-substitute. Basta siya yung na-form between two diagonals, safe kang i-substitute na lang dito kay theta.
Kasi yung pinaka-discussion ng property ng sine is sa trigonometry na yon. Basta yun muna yung isipin natin sa ngayon. So, basta pag given ka ng length ng two diagonals and angle in between, makukuha mo na yung area. Then, sa formula number 2, ayan siya. So, if halimbawa, hindi binigay sa'yo yung diagonals. Yan. Wala kang E1 and E2. Pero meron kang length ng four sides. So, A, B, C, D. So, eto siya. So, i-square mo lahat. Then, pag-aadin mo. So, dito, may pattern tayo dito, guys. So, pag-addin mo, hindi, ganito na lang. Positive yung mga magkaka-opposite. Tapos, negative yung kabilang opposite. So, ano yung ibig sabihin nun? So, in this one, bawa, ito yung pinili mong A. Positive siya together dun sa kanyang katapat, which is C. Tapos, yung natitirang dalawa, parehas na yung negative. Ayan. Yan. So, positive, positive, negative, negative. So, halimbawa, iba ako ng piniling A, di ba? Halimbawa, ito yung A ko. So, dapat magkakasunod yung lettering mo dyan, guys. Consecutive. A, B, C, D. Either clockwise or counterclockwise naman, guys. Okay lang. So, kung ito yung A mo, ay yung positive mo, together sa kanyang katapat, then yung natitirang dalawa, yun yung dalawang negative. So, positive, positive, negative, negative. Tapos, naka-square lahat. Yan. Tapos, yung theta naman dito, same lang din sa theta sa formula number 1. Yung theta, yun yung angle, either this one or this one, na na-form between two diagonals. Ayan. So, ganun pa rin, same pa rin siya. Same pa rin yung lalabas, either theta 1 or theta 2. Actually, magne-negative 1 lang yung isa. Dito, naglagay ng absolute value kasi pwedeng mangyari na eto, pinili mo yan, for example, tapos kinompare mo siya dito, pag equal sila pero negative sila ng isa't isa. So, ganun siya, guys. So, kaya naglagay ng absolute value dito para for the sake na if ever na mamali ka ng pili, at at least same pa rin yung lalabas sa'yo. Hindi siya magne-negative. Yan. So, yun yung ating second formula if given tayo ng four sides and angle ng diagonal. So, yung next naman, yung formula number 3, ito yung tinatawag natin na Brahmagupta's formula. Yan. Para siyang Heron's formula, guys. 'Di ba? Very similar. Kasi merong involved na semi-perimeter. Tapos pinagma-minus mo lang lahat. Mina-minus mo lang siya sa bawat sides na meron ka. So, similar siya somehow doon sa ating Brahmagupta's formula. Nawalan ka lang ng S dito sa harapan, pero gano'n pa din. Pagma-minusin pa rin yung semi-perimeter. So, pag sinabi ulit semi-perimeter, perimeter divided by 2 lang. Kaya nga semi. So, gano'n pa rin, ma-minus mo lang sa bawat sides. Then, magkakaroon ka lang ng additional term. So, ito yung formula niya, A, B, C, D. So, pag multiply mo daw lahat ng sides, then, iko-cosine mo yung eto divided by 2. Cosine squared. I-square mo pa yon. So, ano yung A plus C? So, ano yung A plus C? So, di ba, sa quadrilateral, meron tayong 4 interior angles. So, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. So, gaya ng sides, pangalanan din natin siya. So, tapos, dapat magkakasunod-sunod din yung naming. So, for example, ito yung A, ito yung B, ito yung C, ito yung D. So, dito sa Brahmagupta's formula, gusto niya, sa loob ng isang cosine, ilalagay mong angle, pag-aadin mo daw yung A plus C. So, kung ito yung A mo, asan yung C? Eto yan. Yung opposite niya. Para kang dumaan ng isang diagonal, guys. 'Di ba? So, halimbawa, ito yung pinili mong A, ito yung B, ito yung C,
Eto yung D, 'di ba? Kasi dapat magkakasunod yung naming mo diyan. So, kung eto yung A, eto yung C mo, 'di ba? Para siyang dumaan nga ng isang diagonal. So, kahit ano guys, basta magka-opposite sila na angle. Yung parang may dadaan nga na isang diagonal. Kasi depende pa rin sa yan, eh, kung sino yung i-a-assign mo na A. So, basta yung magkatapat guys na angle, yun yung pag-a-addin mo sa loob ng cosine. So, sabihin natin, eh, theta 1, theta 2. Pag-a-addin mo sila, then divide 2. Then, kung ano yung makukuha mo dyan, isa-substitute mo dito, tapos iko-cosine mo, tapos i-square mo. So, yun yung formula ni Brahmagupta's formula. So, laging tignan kung ano yung given. Kung may diagonals, dun ka sa may diagonal na formula. Kung sides at angle lang given, dun ka kay formula number 2. Or kung kumpleto ka talaga, meron kang, or kung wala kang anything related to diagonal, ang meron ka lang sides and yung interior angles, dito ka kay Brahmagupta's formula. So, yun yung pinaka-common way guys. Always, ano muna, analyze muna kung ano yung mga meron tayo. Then, saka tayo pipili kung anong formula yung para doon. Ayan. So, yun yung mga basic discussion guys. So, yun lang muna sa ngayon. So, sa next video, magkakaroon tayo ng problem solving para mas magamit natin yung mga natutunan natin ngayon na puro objectives. 'Di ba? So, yun guys, sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.